Hindi kaila sa atin na ang bansang Pilipinas ay isa sa mga ginagawang daanan ng mga malalaki at malalakas na bagyo. Taon-taon ay tinatayang umaabot sa 20 bagyo ang dumadaan dito at minsan ay sumisira ito at kumikitil ng napakaraming buhay. Isa sa mga hindi malilimutang trahedya na naganap dito sa Pinas ay noong tumama sa lupa ang bagyong Ondoy noong September 2009 na kung saan naging sentro nito ang Kalakhang, Maynila. Sa loob lang ng 9 na oras ay nagbaha sa iba't ibang lugar at nagbunga ito ng pagkasawi ng halos 300 mga katao at pagkawala ng tahanan ng maraming Pilipino. Subalit pagkatapos makaraos ng mga Pilipino sa iniwang pinsala ng bagyong Ondoy, ay muli na naman itong humarap sa mas malaki at mas nakakapaminsalang bagyo noong November 2013. At ito nga ay ang Super Typhoon Yolanda na kung saan nagdulot nga ito ng malawakang pagkawasak at pinsala sa mga pulo ng Leyte at Samar. Ayon sa mga nagdaang mga ulat, isa ang bagyong Yolanda sa pinakamalakas na bagyong naitala sa daigdig at ang ikalawang pinakamalakas naman na bagyong naitalang tumama dito sa Pilipinas na sumira sa milyon-milyong mga ari-arian at kumitil sa buhay ng mahigit 10,000 mga tao sa lungsod pa lamang ng Tacloban. At nitong ang mga nagdaang buwan lang ay sunod-sunod na namang mga bagyo ang dumaan at isa sa mga hindi na naman malilimutan ay ang bagsik at iniwang pinsala ng bagyong Rolly nito lamang nakaraan, kung saan naitala ulit ito sa isa sa mga pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taong 2020. Subalit maaari kayang naiwasan pa ang pagkasawi ng libu-libong mga tao at pagkasira ng milyon-milyong mga halaga ng ari-arian ng mga Pilipino kung natuloy lang sana ang proyektong anti-typhoon rocket ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Para sa mga hindi nakakaalam, sa buong Southeast Asia at kahit pa sa buong mundo, ang Pilipinas lang sana ang mayroong gantong klase ng teknolohiya panlaban sa mga malalakas na bagyo na kayang pigilan ang pagtama nito sa lupa o kung tatama man ay hihina ito at hindi makakapagdulot ng malawakang pinsala. Ayon sa ulat, noong ang dating Pangulong Ferdinand Marcos pa lamang ang tumatayong Pangulo, ang Pilipinas ay kinikilala sa isa sa mga pinakamayaman at isa rin sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong Southeast Asia. Marami itong nagawa, naipatayo, naipasabatas at napakarami pang iba. Subalit mahirap lang talakayin ang mga magagandang nagawa ng dating Pangulong Marcos dahil maraming mga may ayaw sa kanya. Pero hindi naman natin pag-uusapan kung pro o anti-Marcos ba tayo. Ang pag-uusapan natin ay ang isang bagay sana na maaring magsalba sa maraming buhay at ari-arian ng napakaraming tao dito sa Pilipinas. At isa nga dito ay ang proyekto niyang anti-typhoon rocket na may layuning protektahan ang mga Pilipino sa mga bagyo na dadaan sana sa hinaharap. Well, noong panahon ni Marcos ay mayroon na ding mga bagyo. Subalit hindi kagaya ngayon na sobrang lalakas at kayang-kaya talagang kumitil ng maraming buhay. Kaya naman, noong 1973 ay sinimulang bumuo ng mga Pilipinong scientist dito sa Pilipinas ng isang missile system na tinawag na Rain Weather Stimulation and Modernization Program. Pinangunahan ito ni Philippine Air Force Colonel Ramon Macabuhay kasama ang isang pangkat ng mga siyentipikong Pilipino at mga engineer. Sa katunayan, noong panahon ni Marcos ay napakaraming mga Pilipinong scientist dito sa Pinas dahil sa sinusuportahan pa sila noon ng dating Pangulo. Ang layunin ng kanilang proyekto ay upang lumikha ng isang rocket na maaring lumusaw o magpahina ng isang bagyo bago ito tumama sa lupa. Sa pangunguna ng dating Pangulong Marcos ay naisakatuparan ang nasabing proyekto. Nagkaroon ito ng maraming pagsusuri o test fire sa Dagat Pasipiko pero karamihan dito ay naiulat na failure. Subalit ang mga Pilipinong siyentipiko ay hindi tumigil sa pagdevelop dito. Ngunit lumipas lang ang ilang mga taon, ang mga Pilipinong scientist ay itinigil ang pag-modify sa naturang rocket at sila ay unti-unting nawala o piniling magtrabaho sa ibang bansa dahil sa ang dating Pangulong Marcos noon ay napatalsik sa kanyang pwesto bilang Pangulo ng Pilipinas. At isa pa sa mga dahilan kung bakit nagsiwalaan ang mga scientist dito sa ating bansa ay noong magsimula ang termino ni Cory Aquino. Ibinasura kasi lahat nito ang mga proyektong sinimulan ni Marcos mula sa mga makabagong pandepensa. Isa na nga sa mga nasayang ay ang Bataan Nuclear Power Plant, Project Santa Barbara, Mega Subway at ang Anti-Typhoon Project at marami pang iba.
Napakaraming mga espekulasyon o mga haka-haka kung bakit ipinahinto ni Aquino ang mga proyekto ni Marcos, ngunit ang mga iyon ay nasa labas na ng saklaw ng paksang ito. Pero marami namang nagsasabi na kung hindi lang sana napatalsik sa pwesto si Marcos, ay malamang na hindi mapapabilang ang Pilipinas sa third world country. Ang proyekto namang anti-typhoon rocket at ang blueprint nito ay pinaniniwalaang naibenta na sa ibang mga bansa. Subalit maraming mga sumusuporta kay Marcos ang nagsasabing kung natuloy lang sana ito ay malamang na ngayon ay pinakikinabangan na natin ang proyekto niyang ito. At malamang na maaari sanang hindi dumanas ang mga Pilipino ng mga masalimuot na trahedya dulot ng mga mapaminsalang bagyo. At kung nagkataon lang sana ay tayo lang ang mayroon nito sa buong mundo. Nagustuhan nyo ba ang video natin ngayong araw mga kamaster? Well, kung ganon ay maaari bang pakipindot nyo ang subscribe button at ang bell icon nang sa ganon ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. At nga pala shoutout sa isa sa mga supporters natin na si Kai Mito na siyang nagmungkahi sa pagsanating ito. Siguro ay dito na rin matatapos ang video natin ngayong araw. Kung gusto nyo rin po magbahagi o magmungkahi ng mga gusto nyong topic, ay i-komento nyo lamang sa baba ng video ito. At ayun na nga, hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa panonood. Agbyag!